Sa pool sa video ang panibagong panghaharas ng China sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Kinundina ito ng Philippine Coast Guard lalo't nalagay sa alanganin ng ating mga kababayan. Magbabalita si Mon Gualvez. Nakuna ng video ng isang mangingisdang Pinoy ang mababang paglipad ng helicopter ng Chinese Navy sa Rosul o Iroquois Reef sa West Philippine Sea noong Huwebes. Ang bangka sa ibaba nito, may mga Pilipino ring mangingisda. Ayon sa Philippine Coast Guard, mapanganib ang ginawa ng Chinese Navy. Ang pinaka-dangerous na harassment na ganyan is that it might masira yung light material structure ng boat. It might also capsize dahil sa pag-push ng hangin ng chopper. Halos kasing taas lang ng 3 palapag na gusali ang lapit ng chopper sa mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ito ang unang beses na may napaulat na Chinese Navy helicopter na nanghaharas sa mga mangingisda. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Rosul Reef. Kaya git ng National Security Council, walang ibang bansa na pwedeng magbigay ng regulasyon dyan sa mga lugar na yan, kundi ang Philippine government lamang. Bilang tugon sa panibagong insidente ng panghaharas ng China, ipinadala ng PCG ang BRP Melchor Aquino at BRP Cape Engaño sa Rosul Reef para magbantay sa mga kababayan nating mangingisda roon. Pero maging ang 2 barko ng PCG binuntutan ng Chinese Coast Guard vessels. Dahil sa masamang panahon, 2 bangka ng mga Pinoy ang lumubog matapos hampasin ng malalaking alon. Pero ang mas ikinabahala ng PCG, Witnessing itong paglubog ng 2 Filipino fishing boats ay hindi sila tinulungan ng China Coast Guard vessel. They just want to appear na they are extending assistance, but as what the fishermen said, not a single attempt on the part of the Chinese Coast Guard was extended to rescue our fishermen. wala pang pahayag tungkol dito ang Chinese Embassy. Sa kabila ng nangyari, nasa mabuting lagay naman ang mga mangingisda. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. At kaugnay po niyan, makakausap natin si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela. Magandang tanghali po sa inyo, Commodore. Hello, Ms. Angela. Magandang tanghali sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay chat, ma'am. Opo, tinawag nga daw po na false claim ng China itong sinasabing panghaharas ng Chinese Navy sa mga mangingisdang Pinoy. Lawful daw po yung enforcement activities nila sa lugar dahil pag-aari po nila ito. Ano po ang inyong tugon dito? My response to that is, una sa lahat, this is not law enforcement dahil ang gumawa ng harassment na ito ay militar ng bansang China. They are part of the People's Liberation Army Navy. Hindi China Coast Guard helicopter ang nangharas sa ating mga kababayang Pilipino, kundi ito ay isang militar na helicopter. Opo, palinaw na lang din po sa ating mga viewers, bakit po ba na kapag militar ang gamit, tulad nga po nito na ginawa ng China, ay hindi po yun pagtugon doon po lawful sa kanilang enforcement activities? When you say law enforcement, this should be carried out by law enforcement agencies. That's the main argument kung bakit we're calling out bakit ang China ay nag-deploy ng military chopper under the People's Liberation Army Navy. So ating pinapabulaanan yung statement ng China na what they conducted is merely law enforcement because it is not the Coast Guard who did this, but it is the PLA Navy. Secondly, ang argument natin dito, na gusto rin nating i-emphasize, ang ginagawa ng China rito sa Rosul Reef is beyond their law enforcement area. Ang Rosul Reef has a distance of 138 nautical miles away from the nearest coastline in Palawan. Ibig sabihin, that falls within our own exclusive economic zone. Walang mali or illegal na ginagawa ang mga islang Pilipino rito. They have all the right to exploit the resources here to conduct fishing. And to confirm lang din po, Commodore, first time na military ng China ito na nangharas sa ating mga Filipino fishermen. Well, Diyan po sa area na yan. That's correct. Based on our record, this is the first time that the Chinese PLA Navy helicopter was used by the Chinese government in harassing civilian Filipino fishermen.
Pero kamusta naman po, Commodore, yung pagbabantay ng Philippine Coast Guard dyan po sa Rosal Reef matapos nga po itong insidente? Nung may balita sa Coast Guard, no, when we got hold of the video and photo from the fishermen, ang ating komandante, si Admiral Ronnie Ilgaban, was decisive enough to deploy the 9702, ito ang pinakamalaking barko ng Coast Guard, at ang 4411. No? So 2 barko natin dito ang dineploy ni Admiral Gaban with the intention of ensuring the safety and security of all the fishermen. Nung dumating tayo ng December 1 doon, as was mentioned by the fishermen sa mga interviews nila, humupa ang pangaharas ng China and they are recognizing ang presence natin doon as a form of a deterrence, no? To prevent the Chinese government from harassing the Filipino fishermen. Napaabot na rin po ba ito? Na-report na rin po ba sa DFA itong insidente? At are we expecting po ba ng mga panibagong legal action laban sa China? Well, the Philippine Coast Guard is part of the National Task Force West Philippine Sea, wherein the Department of Justice and the Department of Foreign Affairs are also members of the National Task Force. Right. So on the part of the Coast Guard, we can transmit our formal report to the National Task Force, and it's up to this concerned government agency, no, to take action. Whether it is diplomatic or legal, nasa sa mga ahensya na po ito kung ano po ang tamang gagawin ng Philippine government. Pakibigyan po kami ng konteksto, Commodore, on a regular basis, tuwing kailan po ba pumupunta yung ating mga kababayan na mangingisda dyan? Tsaka ilan po ba talaga usually yung mga dinadala nilang mga bangka dyan para mangisda? Well, it varies, no? From every once in a while. May mga instances na mga mangingisda ay nasa Rosal Reef. Ito ang bandang southern part ng Recto Bank. There are also instances that they go to Skoda Shoal, Dalagang Bukid Shoal, or even in Abad Santos and different areas in the West Philippine Sea. It's very hard to predict kasi depending ito sa sea condition and with the usual belief ng mga mangisda kung saan talaga may area na pwede sila makahuli na mas maraming isda. Pag ganyan po ba, automatic po na bibigyan po sila ng assistance ng PCG pag pumapalaot po sila? Yes, actually that's the guidance of President Bongbong Marcos to our commandant, Admiral Ronnie Ilgaban, to make sure that the priority of the deployment of our Coast Guard vessels should ensure, ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Although naging successful naman daw po, may lumubog nga lang daw po na 2 bangka doon, pero nakapangisda pa rin po sila, mga around 5,400 kilos na mga isda. Meron pa rin po ba tayo mga naitatala na nangangamba na mga mangingisda na pumunta po dyan sa area na yan, lalo na po ngayon dun sa mga recent incidents? Alam ko, sa totoo lang, Ms. Angela, this is already a positive development. I think this total number of almost 20 Filipino fishing boats who went to Rosal Reef is already a significant increase sa mga mangingisdang Pilipino. Perhaps we can interpret this as a way na tumaas ang confidence ng ating mga mangingisdang Pilipino na muling magpalaot sa West Philippine Sea. Dahil alam nila na under this administration, President Bongbong Marcos has been very serious and firm in fighting for our sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. Magandang balita nga po yan. But maraming salamat po sa inyong oras, Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea.